Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Choral competition para sa mga senior citizen isinagawa ng provincial government ng Mountain Province bilang pagsuporta sa paggunita ng Elderly Week. Si Donna Kawis Balio mula RP Bontoc sa balita. Naisayang ti choral competition para kadagiti senior citizen dito'y Mountain Province kas suportar ti provincial government iti Elderly Week celebration. Daytoy ket pinartisiparan dagiti senior citizen kadagiti munisipyo ti probinsya. Dagiti nangabak ket naikandat cash prizes iti panagsaon ni Provincial Administrator Franklin Odsi inbagana nga adupay iti maaramidan dagiti senior citizen iti panangaywan kadagiti apo ken pamilyada ken panagserbi iti komunidad. Inayon na ababaan iti choral competition maengganyo da at tumulong para iti pagsayaatan ken panagprogreso ti ili. Nagbalin ag guest of honor and speaker iti aktibidad ni Reverend Father Marshall Lloyd Castañeda anang ipaganetget kadagiti timeless values kas iti panagtulong ragsag panagkararag ken serbisyo ngar aramidan dagiti senior citizen amayat atuladen. Inayon ni Padre Castañeda at may sa sikreto ti atibdog abiyag ket quality life. Inpalagip na mat kadagiti senior citizen at tumulong iti kampanya kontra iti violence against women and children. Napos na di ZRA Bontoc saon ang Donna Kawis Balio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Donna Kawis Balio. Naibigay na nitong Huwebes ang payout ng 20 persons with disabilities o PWD beneficiaries ng Kalahi CIDSS KKB Cash for Work na programa ng pamahalaan sa ilalim ng DSWD sa Rizal, Kalinga. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Naitad iti payout kadagiti 20 a benepisyaryo iti kapangyarihan at kaunlaran sa barangay Cash for Work iti Rizal, Kalinga iti Kalman. Dagiti nasawa benepisyaryo ket dagiti persons with disability or PWD ang nagtrabaho iti sangapulong aldaw babaen iti daytoy a programa iti Department of Social Welfare and Development. Nakaawat da iti 3,800 pesos sa Cash for Work kabayatan iti may kadwa field visit iti DSWD field office car para iti Kalahi Seeds iti nasao a lugar. Iti sa Balia Bangir may naig iti Kalahi Seeds wenno iti makuna kapit bisig laban sa kahirapan comprehensive and integrated delivery of social services impakaammo dagiti community volunteers iti barangay Romualdez Rizal nga iti napagnunumwanda a proyekto a maimplementar ket solar powered water system. Gapu daytoy iti nakita dagiti masiknan asaan na kaya asuplayan iti danum ti amin na residente gapu mutlaeng iti kinaawan iti materyales. Manipod dito ay DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. Lalawigan ng Pangasinan, malaki ang potensyal sa solar energy ayon sa Department of Energy. Magbabalita si Ricky Kasipit ng RP Dagupan. Indanot ng Department of Energy o DOE Luzon Field Office Director Renati Sevilla, subalag ya potensyal na luyag ya Pangasinan ud solar energy. Diyan pa na magluya agawan public commissioning ya balon solar lights sa Pan Pacific University in paliwawan ng Sevilla alapod sa masla ka parte na probinsya at walad gilig ya dayat sa klima na naeksperyensya at probinsya at lalon umpatang. Sayon putang at nausar, piyan makagawa na enerhiyan ag makapupulisay at an makadaral at kalikasan. Tuloy-tuloy ton ipapasasal
pagpaluyag publiko lalo saray balag ya establishmento jad luyag ya usaran iray mas maligan na paraan na enerhiya asi nga saray solar panel. Kaligunan to sa gobyerno na probinsya ya Pangasinan suwalaan na sigput suporta para saray solar panel na nipapaalagay probinsya. Nanunutan ni inaprobaan ng sangguniang padalawigan iray impresentan kumpanya yalabaydan mampaalagay ya solar power plant jad luyag ya Pangasinan. Malalapod jad RP Dagupan City Pangasinan ay si Ricky Kasipit para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ricky Kasipit. Mga magulang hinikayat ng Quezon Integrated Provincial Health Office na ipa-newborn screening ang mga anak. Narito si Maria Grezula o Mara Grezula ng RP Lucena. Hinikayat ng Quezon Integrated Provincial Health Office ang mga magulang na ipa-newborn screening ang kanilang mga sanggol. Sa panayam ng RP Lucena kay Nurse Cheryl Alcantara, Provincial Newborn Screening Coordinator, sinabi niyang ipinag-uutos ng RA 9288 o Newborn Screening Act ang pagsailalim sa naturang screening ng mga kapapanganak pa lamang na baby. Sa kabila nito ay may ilan aniyang tumatanggi sa screening dahil sa ibang paniniwala o relihiyon. Ang newborn screening ay isang pagsusuri upang agarang malaman kung may disorder o kondisyon ang sanggol. Kabilang aniya sa common disorders o conditions na maagang nadedetect nito ang congenital hypothyroidism, cystic fibrosis, hemoglobinopathies at glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency o G6PD. Ayon kay Nurse Cheryl, sa pamamagitan ng early detection ng nasabing disorders at conditions ay maililigtas ang buhay ng mga sanggol. Ang unang linggo ng Oktubre ay National Newborn Screening Week. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grezula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mara Grezula. Philippine General Hospital o PGH aprobado ng maging base hospital ng School of Medicine ng Palawan City o Palawan State University. Mula RP Palawan mag-uulat si Lizelle Pilapil. Inkumpirma Palawan State University President Ramon Docto nga ipayagan din maging base hospital ang PSU School of Medicine ang Philippines General Hospital o PGH. Kaministeran ko ng PSU School of Medicine ang isang tertiary hospital para maging base hospital kung adin ay digi magakatiner kinailaman ang mga aga-aradal nga aga-tigwa nga maging doktor. Sa dati, aray tertiary hospital ang probinsya ang Palawan, animan kaministeran nga magpakigampang sadha sa PGH na sa dati ay aprobado ron base sa kompirmasyon ni President Docto. Unang beses da diakono nga igpayagan ang isang universidad nga magpakatiner i-base hospital sa luwa ang probinsya. Matatandaan sa intirong rehiyong Mimaropa, Palawan ang probinsyang magakateneri kauna-unahang eskulahan sa medisina. Agalindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Lizelle Pilapil. Solar street lighting projects nakaplanong isagawa ngayong taong 2023 sa probinsya ng Northern Samar. May report si Charmaine Perito mula sa RP Calbayog. Nakatalaan nga pagbubuhaton niya nga tuig 2023 sa probinsya sa Norte san Samar ang solar street light projects nga may titulo Suna san Padayon nga Kauswagan. Ang proyekto may kantidad nga 59 milyones ka pesos na makakabenepisyon masunod nga mga lugar sa Norte san Samar. Mga poblasyon barangay sa munisipyo San Lavizares, along the National Highway sa munisipyo San Victoria, along the National Highway sa munisipyo San Lope de Vega, ngan kinabranan Zone 1 munisipyo sa Allen. Ang paggamit solar street lights sinusang alternatibo para makatipid kuryente ug environment friendly nga pabor sa kalibungan.
Nagtutuyo ang proyekto magpahayag sa mga kakalsadahan, makabulig sa transportasyon, pagproteher sa seguridad, kinabuhi ug propiedad, makalikay sa mga krimen pati disgrasya, and makabulig pagpauswag sa ekonomiya sa probinsya. Balita tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito. Pagtanggal ng price cap sa bigas, ikinatuwa ng Provincial Agriculturist ng Surigao del Sur. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Gikalipay ni Surigao del Sur Provincial Agriculturist Marcos Kiko ang pagtangtang sa price cap sa bugas subay sa nahimong pamahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. niadtong Miyerkules nga adlaw. Sa pagpakiginabi sa Radyo Pilipinas Tandag kaniya, gipamahayag ni Kiko nga welcome development kini alang sa mga negosyante sa bugas labaw na sa mga mag-uuma sa humay. Dugang pa niya nga nahimong epektibo man sa pagtubag sa issue sa presyo sa bugas ang Executive Order No. 39 ni Pangulong Marcos Jr. dili usab matod pa pwede nga dugayon pa ang pagpatuman ni ini nga makaalarma sa mga tao. Gipamahayag usab ni Kiko nga hinay-hinay na nga mibalik sa normal ang sitwasyon sa supply sa bugas, ilabi na nga nagsugod na sa pag-ani ang mga rice producing nga mga lugar sa nasod. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Local mediator sa Sulo nakatanggap ng service vehicle mula sa Ministry of Public Order and Safety, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang ulat mula kay Eloisa Muhammad ng RP Holo. Nakatay masasakatay ni Sulu Lamang Council for Peace and Development atau SUCPD, Guadeng Office in Ministry of Public Order and Safety atau MPOS, Simbang Samoro Autonomous Region in Muslim Mindanao atau BRMM. Ini bilang sambag sina UPIS sa mga kalalagyan si mga tumpukan magsusulot halupasog atau local mediators. Naparagbusin kaagyon ini agi Atty. Al Rashid Balt, Director General sin MPOS BARM, mapuas kala mo din nasabot program makiakantan pilak pamalanja sinupis si bakas Member Parliament Sahi Udja. Lamo din agi pahibal ta sunod-sunod pagkaradyaan amoy napaaw nila habinaybangan. Nakauna na sila nagkatukbal pilak tatabangan pamanga madrasaywan masjid amon nando nagkakalagihan sinalwa ayaon. Kaya sunuan ni simpaginumpong ang mga tourist site owner coordination meeting ng security sector sa tahaadlaw yan papaunon pa isab nila indua adlaw training pa mga local mediators. Dengan RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Muhammad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news.